Magandang gabi mga listeners. Ako po si Charo Santos at inyong matutunghayan ang espesyal na edisyon ng Maalaala Mo Kaya sa radyo. At ang ating letter sender sa gabing ito ay si G, isang guro sa bayan ng San Diego. Dear Charo, ako po si G, isang guro na nagbabaka sakaling mabasa mo ang liham ko. Ako po ay isang guro sa lugar ng San Diego. Ang bayang ito ng San Diego ay karaniwang bayan lamang sa Pilipinas. Ito ay isang pulong gubat na matatagpuan sa bukiran. Bago pa man maging isang bayan, ito ay naging maalamat dahil sa isang matandang lalaki na nakabili ng gubat sa gitna ng kabukiran. Kanino ang gubat na ito? Ito'y akin. Kung gayon, nais ko itong bilhin. Sabihin mo, pumapayag ka ba? Nais mo itong bilhin? Oo. Heto, tanggapin mo ang aking bayad. Lahat yan na aking pag-aari sa'yo na. Nais kong mapasa akin ng lupang ito. Kung iyong ipipilit, sige, sa iyo ang lugar na ito. Total, malaki ang iyong ibinayad. Salamat. Hindi nagtagal, misteryosong nawala ang matandang lalaki. Padre, nakakapagtaka at biglang nawala ang matandang lalaki. Nakita mo na ba siya? Hindi pa nga eh. Kasi ako nagtataka. Marahil, sa palaging paglalagi sa gubat, ay naingkanto na siya. Tama ka. Teka, pare. Bakit? Naamoy mo ba yun? Oo nga! Ang baho! Amoy nabubulok na tao. Pare, tingin! Sa puno! Yung matandang lalaki. Patay na siya! Patay na ang matandang lalaki. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Ngunit tara, tulungan natin. Ibaba na natin siya. Ano kayang nangyari sa kanya? Sobrang nakakapangilakbot ang itsura ng matanda. Oo nga. Hanggang ngayon, sariwa pa sa isip ko ang itsura niya. Grabe ano? Ano kayang nangyari sa kanya? Baka naingkanto na siya. Baka nga. Alam niyo ba, nang mapadaan doon ang asawa ko, may mga liwanag siyang nakita. Talaga? Maski ako, may mga panaghoy akong naririnig tuwing dumadaan ako dun. Mabuti pa, itapon na natin mga gamit na binigay niya. Baka multihin pa tayo. Sige. Ayan, itapon na natin. Pagkalipas ng ilang buwan, may nagpakitang lalaki at sinabing anak siya ng matandang lalaki. Mapusok ito, malupit, ngunit masipag. Magandang araw ho. Magandang araw din.
Maaari ba akong magtanong? Sige, ano yon? Ako po ang anak ng matandang lalaking nakabili ng lugar na iyon. Saturnino ang ngalan ko. Nais ko lang malaman kung nasaan ang puntod ng aking ama. Ikaw bagay anak niya? Ganon. O siya, sige. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa iyo. Salamat po. Simula noon, doon na siya nanirahan. Maedad na rin siya nang maisipang mag-asawa. At si Don Rafael ang naging anak nila. Nakagiliwan siya ng mga tao at napaunlad ang pagsasaka. Sa tulong ng pamamaraan ng ama, nang dahil dito, lumaki ang nayon. Ngunit, lubos kong ikinagdidismaya ang pamamalakad ng mga praile sa paaralan. Dito po itinapon ng inyong ama. Kami ni Teniente Guevara ay dito dinala ng tagapaglibing. Salamat. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyong ama, sapagkat tinustusan niya ang mga pangangailangan ko noong bagong salta pa lamang ako. Sabi niyo'y tinulungan ng aking ama ang mga batang mahihirap. At ngayon? Ngayoy, ginagawa nilang kanilang makakaya. Anong ibig mong sabihin? Sira-sira ang kanilang mga damit. Nahihiya silang pumasok sa eskwela. May ilan ba kayong mag-aaral ngayon? Mahigit na 200 po ang nagpalista. Ngunit sa klase ay may 25 lamang ang pumapasok. Bakit nagkaganon? Mahaba at nakakabagot kung isasalaysay ko. Huwag niyong isiping nag-uusisa lamang ako. Naisip ko na dapat kong ipagpatuloy ang pagpapagawa ng paaralan na naumpisahan ng aking ama. Pagpalain nawa kayo! Ibig niyong malaman ng mga suli na rin dito sa pagtuturo? Bueno, sa ngayon ay imposibleng magkaroon ng edukasyon kung walang malakas na impluensya. Una, dahil walang pang-akit ng mga mag-aral. Ikalawa, kung meron man, tiyak ding matatalo ito ng kahirapan. Kayo ang nakakaunawa ng problema. Bakit hindi na lang kayo ang magbigay ng solusyon? Ay, hindi po yan kaya ng isang guro. Kailangan ng pondo ng paaralan, mga silid paaralan at mga aklat. Sa aming klase, sa silong lang kami ng kumbento, sa tapat ng bahay ng kura. Dahil sanay silang magbasa ng malakas, nabubulahaw ang kura at napagsasalitaan ng masama at nasisigawan. Nagalit din ang kura nang itigil ko ang pamamalo labag man sa loob ko. Ginawa ko na lang. Ganun ba? Kung gayon, nahihirapan kayo ngayon. Opo, nagalit nga din ang praile nang mag-aral ako ng salita ng mga Espanyol. Bakit? Dahil hindi nararapat sa mga Indyong magsalita noon. Ayan ang sinabi niya sa akin. Baluktot na katwiran niyan. Tama ka. Kailan kaya masusolusyonan ang mga problemang ito? Mag-intay lang tayo. Sa tamang panahon, alam kong ang lahat ng ito ay matatapos din. Sana nga, sana. Huwag kayong masyadong mag-alala. Bakit? Inanyayahan akong dumalo sa meeting sa tribunal ng Teniente Mayor. Baka doon, makita natin ang solusyon sa inyong mga problema. Maraming mga problema ang ating bayan. Kasama na rin dito ang mga problema sa paaralan. Ang mga problema ay malulutas lamang kung tayo ay kikilos. Kagaya ng problemang ito ni G. Alam ko marami pang tao ang may
katulad ng problemang ito. At naway sana, ang kwentong ito ni G ay makatulong sa lahat ng mga taong may kapareho niyang sitwasyon. Naway sana, ang lahat ng mga baluktot na ating ginagawa ay atin nang maituwid. Maraming salamat sa pakikinig sa Maalaala Mo Kaya sa radyo, sa SMFM FM. Maraming salamat. Ako po si Charo Santos. Salamat.